So guys, for today's video ay testingin ko itong nabili kong cellphone holder para dito sa rear mirror, no? Okay, nakakabit na siya ngayon. Ay, nakakabit na, no? So, gaya ng nabanggit ko dun sa unang video, ito ay merong adjustment dito sa likod, no? Ito. I-adjust lang yan kung para maitama sa tamang posisyon. Isang adjuster sa baba, tapos isang adjuster sa itaas, So bali dalawang adjuster siya para maitama mo ng maayos yung focus ng cellphone sa daanan o sa dadaanan. Okay. So ikakabit ko na muna siya. Para maikabit siya, ipipress lang ito. Ito. Ipipress lang yan. Okay, ikakabit ko na ha. Ayan, nakakabit na siya. Okay. Testingin natin siya ngayon kung matatag itong cellphone holder na ito. So bali susundo ako ng aking estudyante kasi mag-uuwi na. Okay, tara, samahan niyo ako. Maandar na yung sakyan. Atras muna ako, atras. Okay. Testingin natin, testing. May lumabas na tubig sa windshield kasi umulan kanina eh. Okay, tara. Palabas ako dito sa aming pinaparadaan dito sa may basketball court. Yan, kita-kita yung harapan ng windshield, oh. Kaya kapag nagkaroon ng ano mang pangyayari dyan sa kalsada, kapag meron kang video gamit ang iyong cellphone, ay makukunan siyempre yan. Kaya para sa akin ay malaking tulong yung cellphone holder na yan kapag magbibiyahe, ano? So ang halaga ng cellphone holder na yan ay nasa nasa 150 lang. Murang-mura. Compare dun sa dashcam na bibilhin mo ay nasa 4K o 4,000 kung di ako nagkamali. Pero mas maganda yun, yung dashcam siyempre, mas maganda yun. Kasi talagang pang video talaga yun ng ano, sa sasakyan. Kaya lang mahal nga. Kaya kung wala ka pang sapat na budget at nagtitipid ka, ay pwede na muna itong gamitin itong cellphone holder para dito sa rear view mirror. At least kahit paano ay kitang-kita na rin naman yung kita yung dinadaanan. So palabas na tayo ngayon dito sa aming subdivision. Dadaan na tayo ng Barangay Road. Okay. Kaso ano, medyo gandang panahon ngayon, hindi masyadong mainit. Meron kang ganitong cellphone holder, kahit paano ay marirecord mo yung mga mangyayari dyan sa kalsada. Ayan. Pang okay naman siya, hindi siya gumagalaw, stable naman siya kahit medyo dumaan sa humps, hindi siya nagbabago ang pwesto. Basta siguraduhin lang na mahigpit yung dalawang lock na nasa likod na ipinakita ko kanina. Yan, kagaya niyan, dadaman tayo ng humps. So, yun. Yan, dumadaan tayo ng humps. Ganun pa rin. Tutok pa rin naman siya.
tayo ano, tok tok tok. Kurbada. Dito sa barangay namin ngayon ay meron ng ano, ayan oh. Papansin nyo, meron na ring dali. Oh. Meron na ring Pure Mart. Higit sa lahat itong bagong tayo na Alpha Mart, ayan oh. Marami ng kung tayo, paunti-unti nagtatayo ng mga establishment dito sa barangay namin. Dito yung elementary. Meron kasi dito high school pala ito. Yung public high school dito sa bayan namin, sa Calamba. Kitang-kita ang ano, Mount Makiling. So meron siyang ulap kaya hindi kitang-kita yung pinakatuktok, pero malinaw ano, malinaw siyang yan, meron na rin ditong gasolinahan sa bandang kanan. Yun, yung lugar na Winaway Dining. Winaway Dining dito sa malapit sa tapat ng pinakabarangay. Aha, may sign na ng one way pala. Possible magsisiminto na sila dito. Meron ng bagong kabit lang ito ngayon. Makikita nyo yung bandang kanan eh, binabakbak yung bahay eh. Tayo ng bagong poste kasi tatamaan siya ng widening. Meron ng mga binakbak na bahay dito nung nakaraan. Meron pang isang natitira. Itong nasa bandang kanan yun, inuumpisa na rin bakmakin eh. Oo, diba? So, pag ang bahay mo ay malapit sa kalsada at kapag nag-widening talagang mababakbak yan, mabayaran ka naman siyempre. Sa ayaw mo't sa gusto, pwede na nga pag ginamit ng gobyerno ng lupa, wala kang magagawa pag na ikaw ay nasa tabing kalsada. Okay, ito yung malaking tulay. Sa bandang unahan naman ay tricycle terminal, di ba? Lapad ng kalsada pero ang daming nakaparadang tricycle sa kanan. Okay, ito na yung ano, ito na yung approaching na tayo dito sa Lumang Plaza. Traffic pa. Plaza. May nagpapaktis ano, may nagpapaktis sa unahan ng plaza. Siyempre, kagaya dati, marami din mga kaparada yun. Marami nakaparada sa bandang kaliwa.
Bali, ito yung mga nalampasan natin. Approaching tayo dito sa bahay ni Rizal, sa tapat ng tapat ng simbahan. Ayun, yung bahay ni Rizal, daming flag. Okay. Diba? Ito yung pinaka-tourist attraction dito sa Calamba, bahay ni Rizal. Ang pagbabalik sa nakaraan. Yung kalsada, ginawang rough road. Para kapag dumadaan daw dyan ay maalaala yung nakaraan, sabi ng mga tricycle driver dyan. Kasi dati plain yun, pagkalipas ng mga ilang buwan ay naging gano'n na, naging rough road na. Nung magtanong-tanong ko sa mga tricycle driver, yung sagot nila, sabi ba, bakit kaya naging rough road dyan, yung kalsada sa tapat ng bahay ni Rizal? Yun ang sagot ng mga ilang driver dyan. Para daw kapag dadaan dyan sa may tapat ng bahay ni Rizal ay maalaala mo si Jose Rizal at saka yung nakaraan. Kumbaga pag dadaan ka doon sa rough road din ay back to history ka. Kasi ang kalsada nung panahon dito ay rough road. Pagpupugay daw kay Jose Rizal yun. Okay, wala tayong magagawa. Sa loobin ng mga driver dito, mga tricycle driver. Okay, dito na tayo sa elementary Central 1 yan. Central 1 yan. Mapapansin nyo ay marami ring nakaparada dito sa bandang kanan. Kaya huwag kayong matakot pumunta dito sa Calamba kasi maraming pagpaparkingan dito. Kasi kung hindi bawal dyan ay siyempre pinalis yan. Ibig sabihin pwede magparking dyan. Basta sa right, right lang. Kasi one way ito dinadaan natin eh. Approaching sa palengke ng Calamba, Merkado di Calamba. Kung makapansin nyo doon sa una na yun, sa bandang itas, babasa ba? Kita yung pangalang Merkado di Calamba. Yan yung pinakapalengke dito sa bayan ng Calamba. Yan, meron din Jollibee dito. Jollibee pa lang, wala pang McDo. Okay, turn right tayo, turn right. Ayos naman yung ating cellphone holder, nakatutok pa rin naman siya. Hindi nagbabago yung tutok niya. So andito tayo sa pinakapalengke, approaching tayo. So, siyempre gaya ng dapat asahan kapag nasa palengke ka, traffic yan. Ito kasi yung daanan papunta sa school, kaya dito talaga dumadaan pati yung mga jeep. Okay, rapid na tayo. Ayan, nasaan na yung school? Uwian na, labasan ng estudyante. Ayan, labasan na. Alas 3 na kasi, alas 3 ng hapon. So susundo ako ng aking estudyante guys. Dito lang muna ang ating for today's video. Bali tinesting lang natin itong nabili kong cellphone holder para dito sa rear view mirror. Okay naman siya base sa aking testing ngayon. Kasama kayo, kita nyo naman. Kaya kung ikaw ay may sakyan at wala ka pang dashcam, pwede mo munang pagtyagan itong cellphone holder tapos gamitan mo ng cellphone, kahit paano makakapag-record ka na ng
video kapag ikaw ay nagbabiyahe. Make sure lang na meron kang charger ng cellphone sa iyong sakyan para tuloy-tuloy ang video kung gusto mo nang magkaroon ng record kapag ikaw ay nagbabiyahe. Okay? Yun lang muna guys ang ating for today's video at maraming salamat sa iyong panonood. Maghanap ako ng parking dito ngayon. Okay, ito na yung gate, yung lobby. Gate 4, yung lobby ng school. So paparada ako dito ngayon sa sidewalk kasi pwede naman pumarada dito eh. Okay, yun lamang, bye bye.